ng City Hall, yung Tiangge. Yung Shabu Tiangge. Kaya wag magulat si Mayor na may droga yan. Alam din niya kung sa mga lugar yan. Samantala, pinaalalahanan naman ni PNP Director General Canor Bartolome ang mga pulis sa kanilang no-lunch break policy. Bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act 9485 o ang batas laban sa red tape, ang pagbabawal sa mga pulis na mag-break sa oras ng trabaho. Hindi naman to pagbabawal sa kanilang kumain, kundi ibig sabihin ay tuloy-tuloy ang duty nila at dapat ay patuloy ang takbo ng trabaho sa mga opisina. Ang mga ilang kasi nakatanggap di umano si Bartolome ng reklamo patungkol sa Batangas Police Retirement and Benefits Administration Service kung saan sabay-sabay na nanghalian ng mga kawani nito dahil lang para hindi matugunan ng mga nakapila sa kanilang opisina. May kaukulang parusa raw sa mga lalabag sa pulisiyang ito kaya sakaling makatyempo ng pasaway na pulis, maaaring dumulog sa hepe ng istasyon o kaya naman ay tumawag sa PNP hotline 117. Hindi pwede shifting na lang sila kasi syempre kailangan naman nila ng break. Pero huwag naman sabay-sabay. Huwag naman sabay-sabay. Shifting talaga. Tsaka bawas dyan din sa pulisya. Bawas rice. Okay, pasyal naman tayo sa isang zoo sa South Korea. Anyan siya kung saan isang parat ang superstar ngayon. Siya ay si Lala. Lala, na kaya raw gumawa ng iba't ibang tunog at manggagaya ng mga boses ng mga tao. Katunayan, hanggang 50 tunog daw ang kayang gawin nito. Kabilang na rin ang tunog ng computer games, horror movies, at tili ng isang babae. Kaya mo din eh. 10 years old na ang African Grey Parrot na si Lala at ayon sa trainer niya, marami pa raw siyang maaaring matutunang tunog dahil umaabot ng hanggang 40 taon ang buhay ng mga parrot. Matutuwa ako sa kanya kung kaya niya gawin ng arf-arf. Hindi mo trabaho naman talaga ng parrot yung marami siyang sahod. Yes. Tsaka alam mo, particular daw na magaling. Meron yan. Particular na magaling talaga ang African Grey. Talaga? Ang haba pala ng lifespan niya, no? 40 years. Meron kami dating ganyan, African Grey. Pinatutugtugan namin parate ng good morning, good morning. Yun. Sa awa ng Diyos ang natuto yung kasambahay namin. Ayun naman. Hindi Magalang, good morning, ma'am. Good morning. Hindi ba nagsasabi na, I love you, ang ganda mo, ang ganda mo. Ang ganda mo. Snow White, Snow White. Okay, alamin natin ang pinakuling ulat panahon po mula sa GMA Weather. At syempre, makakasama natin ating resident meteorologist, si Mang Tani. Mang Tani? I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning po sa inyo at isang fun Friday para sa ating mga kapuso. Wala na yung low pressure area na namataan kahapon ng Pag-asa dito sa may silangan ng Kabisayaan. Pero meron na namang isang low pressure area silang binabantayan at ito ay nasa layong 860 kilometers. 860 kilometers ang layo niyan dito sa may silangan ng Mindanao. Medyo malayo pa po yan sa ating bansa. At ito nga ay hindi magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Mindanao. Pero dito po sa ating inaasahang magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na dito sa may Luzon, ang lawag po at ang bagyo ay magkakaroon ng mga pag-ulan. Dulot po yan ng hanging habagat hanggang dito sa may kandurang bahagi ng Luzon. Pero ang mahalaga dito yung pong ating temperatura. Mataas ang temperatura dito sa Luwag, maging dito sa Metro Manila, hanggang dyan po sa Cavite at Tagaytay, 30 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahan. Samantalang dito naman sa Kabisayaan, pulo-pulong dagli ang pagulan at pagkulog-pagkidlat ang dapat pong paghandaan ng ating mga kababayan. Pero pagdating po dito sa may temperatura, mataas din ang temperaturang ating inaasahan. Maging dito sa Mindanao ay inaasahan din natin yung mainit na panahon. Ito po ay dahil hindi sila apektado nitong tinatawag nating southwest monsoon. Maging dito sa Cotabato, 33 degrees ang maximum temperature, samantalang sa ibang panig, 30 hanggang 31 degrees ang inaasahan. Dito naman sa Metro Manila, mas maaraw na panahon sa umaga. Ang ating nakikita po, halos 13% lamang ang tsansa ng pag-ulan. Pero pagsapit ng gabi ay mas mataas ang posibilidad ng pag-ulan, halos 50%. At dahil Friday na nga po sa mga may balak mamasyal ngayong weekend,
inaasahan po natin bukas, araw ng Sabado, ay mas mataas ang temperatura. Pero tingnan niyo po yung posibilidad ng pag-ulan, lalong-lalo na sa umaga. 0%. Kaya po mas maganda siguro sa umaga na tayo lumakad. O yung mga may labahin, sa umaga na po kayo maglaba. Dahil pagdating ng tanghali hanggang gabi, mas mataas po yung posibilidad ng pag-ulan. Pero tingnan natin yung ating init factor. 32 degrees ang maximum temperature sa tanghali, pero 35 po yung ating magiging pakiramdam. At dito sa Metro Manila, ngayong araw ng Biyernes, sunrise po natin, 5:28 ng umaga, at sunset naman po mamayang hapon, 6:28. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Special day ngayon dito sa Unang Hirit. Dahil ngayon, birthday po, nakabarkada natin si Suzy! Kasi yung segment ng We Are Ready sa mga handa mo. Narito na ang ating meteorologist. Thanks, Tay. Happy birthday, Susie! Araw nito, my Salamat. Susie. Yan. Happy birthday! Thank you, Ate. Maraming salamat sa iyo. Parang beauty queen lang dapat gano'n. I think from 13th birthday celebration ko na to sa Unang Hirit. Ilang taon na ba tayo? Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you. Lechon! 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 May pa-election. Para na ng mga lechon ngayon sa Batangas. Oo, next week na. Kasabay ka lang doon sa handa. Ano, may handa ba tayo dyan? Sino magluluto? Lechon! Si Rhea ulit. Kasi na-miss ko yung birthday ni Rhea. Ikaw ulit magluluto. May feature tayo laloma. Oo, may laloma tayo. Lechon tayo. Lechon tayong lahat. Walang digital. Pagkakambay dito sa #1 morning show sa telebisyon. Ito ang... Unang Hirit! Level up na. Hindi na pandita. Pa, ma, si Rek. Hello po. Coffee? Sure. Pa, siya yung star player namin dati. Hindi naman. MVP lang. Successful writer din siya.